Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Ang ating ibabahagi sa episode na ito, walang iba kundi itong kamakailan lamang na nabalitaan natin na namatay na si Ricky Hatton, yung dating nakalaban ng ating pambansang kamao. So bigyan na kami po ay nakikiramay po sa buong pamilya ni Ricky Hatton. At bigyan ko lang po kayo ng konting background dito, idea ano ba nangyari talaga ayon sa ating nakalap na impormasyon. Sabi ayon sa Manchester, UK, ayon sa pahayag ng Greater Manchester Police, there are not currently believed to be any suspicious circumstances kaugnay ng kanyang pagkamatay. Bagamat may mga haka-haka sa social media, wala pang opisyal na sanhi ng kamatayan ang inilalabas ng mga otoridad hanggang sa ngayon. Si Hatton ay kilala hindi lamang sa kanyang agresibong estilo sa ring, no? Kundi pati sa kanyang pagiging bukas tungkol sa mga personal na laban na may kinalaman sa depression po, mga ka-DJ, alcoholism at addiction po, no? Sa isang panayam noong 2022, inamin niyang nakaranas siya ng matinding pagkalugmok matapos ng kanyang pagkatalo kay Manny Pacquiao noong 2009, na kung saan ay talagang na-knockout siya ni Pacquiao, no? Kung hindi tayo nagkakamali sa round 2, grabe yung talagang tulog si Ricky Hatton dito, no? At ilang beses na ring nagtangkang magpakamatay. So may mga attempt na pong ginawa si Ricky Hatton dahil siguro dun sa kanyang hindi niya matanggap sa sarili niya na dati siyang world champion, no? Sa light welterweight, na bigla na lang nagkagano yung kanyang karir nga. Una nga natalo siya kay Mayweather, tapos nasundan ng kay Manny Pacquiao. Sabi rito, bago ang kanyang biglaang pagpanaw, aktibo si Hatton sa social media at nagbahagi pa ng video sa kanyang pag-iensayo para sa nakatakdang comeback fight sa Dubai ngayong December. So supposed to be, mga ka-DJ, meron pa siyang comeback fight, no? Kaya nga nagte-training na siya. Sabi rito, evening run in the bag, don't worry about our kid. Anya sa kanyang huling post, no? So nagbigay pugay ang mga kilalang personalidad tulad ni Manny Pacquiao, Tyson Fury, andyan si David Beckham at Wayne Rooney. Ricky was one of a kind ayon kay Beckham sa Instagram. Si Pacquiao naman ay nagsabing his contributions to boxing will always be remembered. May he rest in peace. Yung sinabi ng ating pambansang kamao. Habang naghihintay pa rin ang publiko sa opisyal na resulta ng investigasyon na natiling sentro ng alaala, si Hatton bilang isang mandirigma sa ring at isang tao na hindi natakot ipaglaban ng kanyang mental health sa harap ng mundo. So ayan po. Ayun nga, no? Dapat yan. Actually, karoon pa ng exhibition na yan, no? The exhibition between Ricky Hatton and Marco Antonio Barrera, no? Which took place on Saturday, November 12, 2022 in Manchester, England. Nag-exhibition pa yan si Antonio Barrera, parehong tinalo to ni Manny Pacquiao, no? The fight was an exhibition bout featuring 8 2-minute rounds and marked Hatton's first time back in the ring in a nearly a decade. So yung huling laban niya po kay Antonio Barrera after a decade na siya ay nag-retire. So nakakabigla po talaga, no? Actually, si Ricky Hatton, ayun nga, siya ay naglalaro, tingnan natin konting trivia sa super lightweight. So ang kanyang status nga rito ay inactive. Meron siyang bouts sa 48, tapos ang kanyang knockout percentage ay medyo mataas, 71.11%. Ang karir niya 1997 at nagtapos ng 2012, no? Nationality, United Kingdom, Orthodox, 5'7" ang kanyang height. Yan, ang kanyang. So, ito yung mga ilang kanyang notable fights po. Ito pang huli. Actually, lumaban pa siya bilang boxing pro kay Vyacheslav Senchenko, na kung saan siya natalo dito, no? Tapos, bago yun nga, kay Manny Pacquiao,
Eto, knockout siya rito kay Manny Pacquiao at yung isa pang ano niya kay Mayweather, no? So kung mapapansin natin, panay-panalo, natalo siya kay Mayweather. Yung natalo siya kay Mayweather, nanalo pa siya kay Juan Lascano, tapos kay Paul Malignaggi, tapos kay Manny Pacquiao natalo na. Tapos yung huli niya laban kay Senchenko, ayun, sunod-sunod yung kanyang pagkatalo. Kaya talagang nakakabigla, kahit ako personally nakakabigla. Actually, yung depression talaga hindi, akala ng iba ganun-ganun lang kasi personal naranasan din natin. Talagang mahirap po talaga, no? Yung parang nawalan ka na ng gana sa buhay dahil sa mga nangyari sa buhay mo, yung mga challenges, ang mga tragic na pangyayari. Ang mabigat hindi nakayanan. Sabi nga dito kasi sa boxing, ang pabigat pag yung dating champion ka, tatalo ka nga, parang wala kang ang tawag dito, yung walang sa boxing walang parang nangangasiwa kung paano makakabangon yung mga ganyan. Siyempre psychologically dapat merong support, ano ba dito, body, supporting body na para tumulong sa mga ganon, okay, magbigay ng mga advice, especially psychologically. Talagang mahirap po talaga, hindi po madali. So pero siguro kung may nakausap siya at nasabi niya yung kanyang mga saloobin, malaking bagay. Pero sa ngayon walang dinideklarang official na ano yung tunay nangyari. Pero isa nga sa nakikita natin, inamin naman talaga niya may mga pagtatanggam pagpapakamatay si Ricky Hatton dahil nga doon sa mga, siguro sa sitwasyon niya hindi niya matanggap. So ayun lang po mga ka-DJ. So ayun po mga ka-DJ, hanggang dito lang po. Sana po ay nabigyan ko kayo ng konting idea kung anong tunay nangyari kay Ricky Hatton. Sana po ay magsilbing aral to sa mga ating mga boksingero na sana wala na mangyaring ganito. So hanggang sa muli, ito po si DJ Man nagsasabing laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Bye.